Ano what this pare? So wrap siya ng beef bacon. So halal friendly rin siya kasi beef. Sobrang heavyweight nito pare. Kumbaga para si Batista ng shawarma. Zamboanga City has a special place in my heart. Nanggaling na ako dito ilang beses. I love the people, the culture, and of course, the food. At sa video na to, samahan nyo kong tuklasin ng iba pang mga paboritong pagkain ng mga Zamboangueño na lahat ay first time ko pa rin tikman. Pag bata ka, ma-enjoy mo to, pare. Oo, ito talaga yun. Mula sa araw-araw na sold out na lugawan, This may be one of the best kind of lugaw na nakain ko. mga paboritong childhood fast food, Nostalgic bite. hanggang sa heavyweight shawarma na pinapalibutan ng bacon. Paano nagkasa sa bibig natin yun? Ready ka na ba? Tara! When you say food in Zamboanga City, ang top of mind might be Alavar's Coracha or maybe some hot and spicy sa tea. Pero sa Zamboanga City ay more than that. Dahil sa pag-usbong ng panahon ay may mga paborito pa rin kainan na hindi na pag-iiwanan. Katulad na lang ng lugawan na to na walang mintis sa pagiging sold out araw-araw. King! Pops Carl. How are you? I'm good. Welcome back to Zamboanga. Nagbabalik ang aking mabuting kaibigan, isang batang Zamboangueño na si Keng Chong. Kalahati na might be one of the best food content creators sa syudad na to, ang tinatawag na Sabroso Vlog. He'll be joining us for this nostalgic food trip dito sa Zamboanga. Disclaimer lang, hindi naman to yung parang, very, sabihin natin sa Zamboanga walang makikita. Yes. Pwede mo makita to sa Manila, pwede mo makita sa ibang lupalop ng Pilipinas. Pero ito yung mga kainan, masasabi nating, nung bata ako, kinakain ko yan sa Zamboanga City, tama ba? Tama, tama. Nasaan tayo ngayon? Actually, nandito tayo ngayon sa BSK Lugaw sa Waitatuan. Boy, Susan, Kevin. Yan ang meaning ng BSK. Nagsimula noong 2008 at ironically, Kapampangan daw ang nag-formulate ng lugaw nila. Nakakaubos sila ng halos 10 batches ng malalaking kaldero na 30 kilos ang bigat ng kada isa. Ang pinaka-base ng kanilang lugaw ay kaldo ng pinakulang buto-buto ng manok. Pops, anong kwentong BSK mo? Yung kuya ko, nasubukan niya dito. Tapos pinatikim niya sa akin. Ever since, until now. Suking-suki ako dito. Nakita ko yung menu nila, may nakalagay na parang choose 1, choose 2, choose 3. Paano ba? Paano ba yung ganap? Marami silang varieties. No, small, medium, large. Okay. Kung gusto mo ng overload, may 3 bayat ka na wheats. You can choose your desired combo. At ang pinili ko ay ang tinatawag ng Overload 3-in-1. Lalagay ng kanilang famous lugaw sa bowl at lalagyan na ng trifecta ng karne, beef tuwalya, pork lengua at ang chicken meat. Sprinkle of spring onions and fried garlic. At papsa, Muslim friendly din sila. At pwede mo lang orderin yung chicken or beef lang. Sige, wala mo lang kahit ano, lugaw lang muna. Alam mo, pansin ko, una sa lahat, medyo oily at para siyang, how do you say this? Para siyang slime. Makapal-kapal siya, hindi siya yung lugaw na watery. Anyway, sige, tikman natin. Cheers, Keng. Oh, wow. Flavor, pare, may explain ko siya. Basically, para siyang arroz caldo. Chicken broth, alat nandun. Ang hindi ko ma-explain yung texture. Kasi nasanay ako, lalo ng lugaw sa Manila, medyo watery siya, malabnaw basically. Ito hindi. Alam mo yung paste? Alam mo yung pinandidikit sa mga papel? Yes. Preschool tayo. Parang siya nagkuwagulit na ganun. Ang sticky niya, tapos medyo ma-oily din siya. Pero masarap, malinamnam. So, may beef stripe, may lengua, and chicken. So, go with the oil. Ako bahala na siguro. Just have some chili, garlic dito. Lagyan ko ng kalamansi. Makikita mo, meron tayong trifecta ng karne. Mayroong inaka-beef tuwalya, may pork lengua. Tapos, ito yung ating chicken. O parang ay arroz caldo natin. Sige, try ko sa kagat na to. Kuha ko ng lengua. Tapos konting beef na tuwalya. King, sabihin ko sa'yo. This may be one of the best kind of lugaw na nakain ko sa buong buhay ko. Yun yung gusto ko malaman. Sarap. Hindi lang siya yung parang, okay, lugaw is lugaw. Madali naman nakita yung lugaw kahit saan lupalo, pare. Yeah. Pero one of the best talaga. Malasa eh. Lagi silang sold out every day. They start from 6 a.m. until 9. Wala na, sold out na yan. Ako pansin mo, grabe yung volume ng tao. Like, hindi naubos. Yung karne na lasahan ko, pares malambot. Yung flavoring niya nanggagaling na sa lugaw. Yung tuwalya not too chewy. Yung pinakalengwa natin malambot na rin. And then basically lasa niya, yun nga, nanggagaling na sa mismong lugaw. This time, gusto ko try manok. Try natin. Sige. Hey, cheers. Soul food. Chicken arroz caldo is chicken arroz caldo.
Ang galing. Ang sarap. Ito ba, Paps, masasabi mo? Oy, Joey, childhood food ko to. Yes. Sobra. Sa kakainin natin ng mga pagkain, masasabi natin very nostalgic para sa mga taga Zamboanga City. Ready ka ba kumain ng iba? Of course. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. Fast food culture in Zamboanga has been really a core childhood memory para sa mga Zamboangueños. At bago pa yung mga Jollibee at McDo, meron ng fast food heroes na nagsisimula ng fast food scene dito sa Zamboanga. Katulad na lang ng Flavorite. Explain it on the layman's term. What is Flavorite bilang Zamboangueño? Flavorite is one of the oldest mga fast food dito sa Zamboanga. So ito talaga, literal, childhood Yes. talaga. Actually, papansin ko, based pa lang sa itsura niya. Correct. Mahalata mo talagang over 50 years na sila. Started way back in 1987, this legendary Zamboanga food icon has been a favorite comfort food ng mga lokal, serving different local ulams at merienda katulad na lang itong classic burger nila that starts by cooking the beef patty. Then, a yellowish mayonnaise was put on the bun, thick slices of cucumber, tomatoes, and white onions. Then boom, ready to eat. Okay, cheers. Nostalgic bite. Nagigets ko, matatangin mo ako, sa Manila, parang tropical lahat. Alam mo yun, in fairness yung karne niya, Pops, beefy talaga. Yeah. Omen. May konting katamisan. And then, yung pinanagpapalasa, yung sweet style yellow mayonnaise, yun lang din talaga yun. Napaka-simple. Simple lang, kasimple lang. I mean, kung naghahanap ka ng burger na very extravagant, hindi to yun. Pero kung naghahanap ka ng burger na medyo, sabi lang yung comforting, marahil ito na yun. So feeling nasa bahay ka lang. Oo, inuto na nanay mo, yung kapal ng keso, yung white onions, yung laki ng cucumber, pare. Pero bata pa talaga parang, uy, favorite tayo, ganun. Yes. Ito yung mga go-to ng mga Zamboangueño. Ano yung next natin? Ito yung ating palabok na medyo kakaiba din yung sahog. Their palabok is really special dahil may mga kakaibang toppings tulad ng tuna flakes at beef tapa. And visually, it doesn't look like a common palabok katulad sa Manila. Grabe yung sauce, no? Kakaiba din. Yes. I mean, yung ibang sauce ng palabok, sobrang orange, vibrant orange. Ito, medyo para papuntang brown siya. And then, sobrang dense. Yes, dense. Grabe. Sige, cheers, guys. Bring back memories. Oh, totoo. A new flavor palette na naman sa bibig ko. Less saltier sa sinexpect ko kumpara sa ibang palabok. Pero sobrang kapal niya, pare. Ang savory niya. Sobrang peppery din. Yung tapa, extra protein, extra garlicky flavor. At the same time, yung tuna flakes din. Nakakatulong siya. Ito, Pops, they kept it simple. May mga ingredients dito na hindi ko nakita sa palabok sa Manila. Correct. Tuna flakes, wala yun. Tapa, hindi nalagay sa palabok yun. Ang pinaka-common lang dito yung tofu pati chicharon. Bilang batang tumira sa Zamboanga, how was it? Alam ko natanong ko na dati, like, is there a fear during that time? Di ba may mga news pa rin dati na alam mo yun? Everything was okay naman. Like, safe. It was comforting naman dito sa Zamboanga. Lalo na yung food sa culture namin. Grabe. Because of Spanish influence talaga dito sa Zamboanga. Exactly, malaking bagay. Yeah. The bakery scene in Zamboanga is top-notch. Madami pagpipilian, pero ang ABC Bakery ang pinaka-espesyal dahil simula 1950s pa ay bukas na sila. Serving classic favorites like cakes, breads at marami pang iba. Ano ang tanong ko sa'yo, bakit ang daming bakeries dito sa Zamboanga City? Because ang Zamboanga's culture talaga mahilig sa bread because of cheese. Okay. Spanish influence. Okay, so itong bakery na to, tinatawag na ABC. Isa to sa mga sikat masasabi Yes, natin. one of the iconic bakery dito. Okay, so bukod sa bread, marami rin sila ibang po tayo dito. Pero sabi mo, it's a must try. Na-try natin yung siopaw. Sige. This is bola-bola. Okay, bola-bola. And then ito yung asado. Yung. And then ito parang hot sauce. Lagyan ko ketchup. Okay, cheers. Like what I said, it's nostalgic. Juicy. Moist. Inamnam. Moist siya, moist yung pinaka-bread niya. Classic bola-bola. I mean, for me, not special siya. Pero nagigits ko yung feeling mo. Very comforting. Maganda yung quality ng bread. Ito asado. Kasi alam mo, Pops, ako, I'm an asado guy. Sa siopaw, tikman natin. Yeah. Uy, grabe. Yung very chunky and porky no siopaw nila. Parang char siu.
Very barbecue meat. Ang smoky, ang taba, manamis-namis. Ang dami kasi yung iconic na bakery dito sa Zamboanga. So one of the best is ABC because of the taste. Sige, try natin tong crispy lumpiang Shanghai nila. Puha tayo. O, mukhang mainit-init pa. Tingnan sa sauce. Okay, cheers. Wow. Ang sarap. Ay, masarap. Mashed pa ito. Karning-karni. Ang taba. Parang porky, peppery, salty, meaty pork lang siya. Na sobra kayo, no? Sobrang juicy pa. And then yung sauce niya, basically, parang siyang sweet ketchup. Pero kayo, dahil nasa bakery tayo, syempre kailangan natin kumain ng pastry. Yeah. Ito yung sinasabi nila na the best egg pie here in Zamboanga City. Agree ka ba doon? I agree. Itong tinanong ko, magkano ba to ate? 280 daw. Yeah. Ko, yung per slice yun, ay hindi sir, yung buo na. Buo. Eh yung isang slice ito, baka sa Starbucks, 200 plus na yun. Ito, 280, isang buo na. Okay, grabe no. Napaka-silky smooth niya. Ang ganda, parang jelly. Yun. Parang weird na kinakamoy yung egg pie, pero ba't hindi? Cheers! Wow, creamy. Parang kumakain ng egg tofu. Sobrang silky niya. Ang lambong matamis. Oo. And then lasang-lasang itlog. Ang makikita mo, pare, makintab talaga siya. And then sa pinakababa niya, nandun yung parang thin, bready, like texture na, alam mo yung nagka-crumble siya. Walis mo naman siya, no? I remember the days, all those years ago that never fade away. Katulad ng Flavor 8 kanina, may isa pang fast food icon dito since 1980s. At ito'y napakatayog pa rin dahil tinatawag pa rin to ng mga lokal. Welcome to Food Paradise. In-order namin ang ilang bestsellers nila tulad ng burger na to at ang paborito ng mga bata, ang Filipino spaghetti with beef meatballs na nakalagay pa sa skillet. Trying to turn back the clock. Pare, para siyang isang paraiso. Napakamakulay. Mabaya, parang feel ko mamaya. May roller coaster sa likod ko. Parang sa theme park ngayon. Paps, anong kwentong Food Paradise? My God, one of the OG din to. Aww. Pero yung bestseller talaga nila dito is the spaghetti. Uy! Pero Paps, bago tayo mag-dig in sa spaghetti, alam ko kaka-burger lang natin. Pero sabi mo Paps, kailangan may try yung burger nila. Yung kanina simple, eto, mas simple pa. Oy, mas maliit yung patty niya, may cucumber. Oh my God, yun na yun. And then that sweet ketchup mayonnaise sauce, yun na yun pare. Cheers. Get. Kung yung kanina, niluto sa bahay. Ito, niluto sa canteen ninyo. Cafeteria vibes. Cafeteria vibes. Alam mo yung, to be fair, yung patty niya, hindi yung sobrang beefy. Di hamang pas beefy yung kanina sa Flavor 8. Ito yung parang, alam mo may konti extenders. Pero masarap eh. One more din. Ang pinunta talaga natin dito, yung sabi mo yung The spaghetti ba? oh, pakita mo. Parang pwedeng, parang kuya, ikaw pa yung nagluto, no? So, ganda talaga ever since nakalagay sa ganito. Ever since nasa pan na talaga. Okay, sige. So, makikita ang pagkakaiba nito. Meron siyang meatballs na gawa sa beef. Siyempre pa sa mga kapatid nating Muslim. But they don't serve pork dito ah. Okay, no pork. Sige, kuha ako ng meatball. Kuha ako ng noodles natin. Sweet as an Applebee. Pag bata ka, ma-enjoy mo to ba? Oo, ito talaga yun. Like, parang binuhusan siya ng 3 tablespoon of sugar. Matamis talaga. Like, pero I mean, in a good way. Kung bata ka nga siguro, medyo buttery siya. Ma-margarine yung lasa niya. Noodles natin, al dente, may konting nguya. And then yung meatballs natin, basically fried meatballs lang naman siya. Pero bagay, okay, nagigets ko siya. Gusto kong gawin, meron tayo ditong toast bread. Toast bread. Toast bread. Gawin ko, Pops. Kagat ko na ang noodles, tapos tinapay tayo. Correct. Parang biskotso, no? Ang litong biskotso na ng asukal. Hindi na sa toasted bread, biscuit talaga. Keng, bukod sa spaghetti burger, kasi kung dami na ng mga ulam din. Well, dim sum, may dim sum din sila. They started as dim sum. And then, siyempre, at Filipino, made tayo sa like spaghetti, burgers, hotdog.
Sa dami ng mga pagkain dito sa Zamboanga, alam nyo ba na isa ang shawarma sa local food favorite nila dito? At dito sa Pickpocket, mahanap mo ang one of the tastiest shawarma sa buong ZC. Boom! King. Yes! Fun. Kasama na si Chef Pan ngayon. Makakasama natin siya sa mga susunod na episodes. Pero kailangan natin siya isama dahil paborito mo daw ang shawarma. Yes, sir. Yes, sir. Ang tanong ko sa'yo, bakit ibang shawarma craze dito sa Zamboanga? All of a sudden, like, I remember like childhood days ko. All of a sudden, bigla na lang, boom, may shawarma. If I'm not mistaken, yung owner po kasi, they used to work sa cruise ship. Okay. And parang na-influence sila ng mga, like, sa Arab countries siya naka-stick shot. So, na-adapt niya yung flavors na yun, dinala dito sa Zamboanga. And I think malaking bagay din na lalo na ngayon sa Zamboanga City, medyo importante na yung pagkain is halal. Yes. Halal friendly. Ikaw, King, I think, is this like an early 2000 thing, itong shawarma? Yes, it is. Mas dahil sa edad. Pero medyo kakaiba dahil itong shawarma na to, buksan natin. Yes. Mainit siya. Mabigat. Oo, mabigat. Sige, sabay-sabay natin buksan para tayo magbubukas ng regalo. Ano sa'yo? Ayo, wow, ito din sinasabi ko, pare. Grabe. Balot ng beef bacon. Maraming choices ang shawarma nila dito, but we went for something big. And we ordered the grilled double wrap shawarma. And it starts by adding a generous cheese on a large pita. Then, the special stir-fried beef and veggies will be added like onions, tomatoes, and cucumber. At lalagyan ng thick potato wedges. Ibabalot na maigi na parang burrito. Then heto na, ang exciting part. Babalutan ang buong shawarma ng beef bacon. Pagkatapos, diretso na sa griddle. Paikot-ikutin hanggang maluto ito. Once all sides are cooked, ay ready to eat na ang bigating shawarma na to. Ano what this, pare? So, wrap siya ng beef bacon. So, halal friendly rin siya kasi beef. Actually, the way we eat it is with the sauce. Kasi ito talaga Yan mo na- ginaw talaga, oh. So, you have to choose between spicy and not spicy. I'll go with both. Okay, lagay ako dito itong parang garlic sauce nila, spicy sauce. Alam mo, maniwala ka. Ewan ko kung kayo rin ba. Hindi ko alam kung first time natin lahat to. Ngayon ako kain ng shawarma na may nakabalot na bacon. Usually, pita bread lang eh. Oo. Pero ito may extra protein ka. Bahala na, pare. Cheers. 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 Paano nagkasa sa bibig natin yun? Alam mo, I'll be honest, grabe sa protein na yun. Yung beef bacon, yung oil niya, yung mantika, yung fattiness niya, it's like diretso sa dila mo. Yung unang malasama basically, yung pinaka-outside, yung pinaka-exterior niya. And then, once you dig in, yung soft na oily na pita, na medyo chewy din siya, yun na yun. Pero, I'll be honest with you, hindi ko pa nadidigin yung karne. Kailangan ko pa bigyan pa mo. Oo, kailangan pa natin, kasi masyadong malaki. Kailangan natin excavate yung mismong karne. Alam ba, another bite, isa pang kagat tayo. Cheers, Kit. Tapos, wala ka. Patayo sa dentista ko nito. Hirap magsalita. Paano magsalita? Hindi ko alam kung dahil ba sa sarap, kung dahil sa laki. Una sa lahat, yung shawarma, yung beef mismo, parang siyang tapa. Mag-garlic, matoyo, flaky, parang adobo flakes na ganun, na medyo drenched in oil. Cucumber nakakatulong, kamatis nakakatulong, and then the garlic sauce, yung spicy sauce, yun na rin yun. Pero sobrang heavyweight nito, pare. Kumbaga para sa si Batista ng shawarma. Heavyweight champion, ang bigat, Pops. May extra starch siya tsaka carbs dahil doon sa potatoes, dahil meron siyang crispy fries inside. And then at the same time, there's another layer of patty texture galing doon sa cheese. As in, sobrang daming nilagay ng cheese, nakita ko kanina. How do you see the progress ng culinary scene dito sa Zamboanga? Here's what I really like about sa culinary scene here sa Zamboanga. Wherever you go, you'll find something na traditional, Okay. and yet, they're still innovating. Tilad noong kay Pickpocket. Marami kasing siguro may ibang nanonood sa pag sa Zamboanga City, ito rin ang pagkain niya, pagkain halal. Pero hindi, it's like, kahit pagkain halal, nag-i-innovate pa rin. Yes. Like modern times, katulad ng mga ganito klaseng patahe. Actually, sa Manila, wala makakain bacon wrap na shawarma. Wala, kalahin mo sa Zamboanga City pa. So it's fun na makakain ng ganito klaseng food dito sa Zamboanga City. Kita mo sa highway tayo, pero may ganito klaseng innovation. At I think this is a great food para magkwentuhan, umambay, a good food with good company. Maraming salamat. It's been a childhood food trip. Kahit paano, si Chef Pan, kanina sa likod lang ng camera yan, pero tuwang-tuwa rin yan na spaghetti ng Paradise, kung alam niya lang.
At maraming salamat. It's been a fun day. Cheers, pare. Cheers. Cheers. Wow, grabe. Aba Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Ikaw natatakot? Chemical ba to? Oh, shit. Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman Cheers. na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Oy, pare, dito nagtatapos ng ating ultimate nostalgic food tour dito sa Zamboanga City. King ng Sabroso Vlog, maraming salamat, Pops. It's nice to see you again. At salamat kay Frances sa pagtulong. At syempre, kay Chef Fan na nandito. Pops, paano gusto ko promote? It's a pleasure having you back dito sa Zamboanga. Please follow us sa Facebook, sa Broso Vlog, with the B as in boy. It's all in the description below. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa napakagandang syudad ng Zamboanga City. Nagsabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang! Ano yung Zambud? Zambo, Wanga, Wood. Sir, puro kahoy. Puro kahoy sa... Orne natin doon, tara na, tama na. Let's go. Busog na tayo, King eh.